Ang makatindig balahibong hula ni Perez hindi kay Pangulong Bongbong Marcos at sa Pilipinas. Kapag hindi niya naayos ang problemang ito, may posibilidad na magpalit tayo ng presidente at hindi niya matapos ang termino niya. Hindi siya papayag talaga na wala siyang magawa. Kasi kung wala siyang magawa dito, magagalit talaga ang taong bayan. Pero may mga nakikita ko talagang malalapit sa kanya na talagang lalabas ang totoong mga pangalan na ma-involve talaga sa corruption. Si Perez hindi ay isang African prophetic voice na kilala sa matitinding pahayag tungkol sa mga bansa. Marami ang naniniwala na meron siyang gift of discernment at prophetic warning dahil ilan sa mga nauna niyang pahayag ay nangyari raw sa eksaktong buwan at sitwasyon. Sa kanyang pinakabagong mensahe, biglaan niyang ibinulalas ang mga nakita niya tungkol sa Pilipinas at kay Pangulong Bongbong Marcos. Pang-sampu, ang nalalapit na pagbagsak sa kapangyarihan ni Pangulong Marcos. I'm seeing the people turning against you, especially in 2026. Ayon kay Indy, darating ang panahon kung saan mismong mga Pilipino ay maaaring tumalikod at magalsa laban sa Pangulo. Aniya, may mga taong malapit kay Marcos na hindi niya alam na nagbabalak ng masama kabilang na ang tangkang pagpatay. Ito umano ang babalang dapat paghandaan ng Pangulo. Ang posibleng pag-uga ng kanyang pamumuno at ang unti-unting paglamig ng suporta ng mamamayan. Pang-siyam, pagyanig sa pamahalaan at pagbagsak ng ilang opisyal. Many of your leaders will begin to go to prison. They will be caught. Tahasan niyang sinabi na ang taong 2026 ay magiging year of judgment for your leaders. Ayon sa kanya, maraming nasa pamahalaan ang masasangkot sa iskandalo, masasampahan ng kaso, at makukulong dahil sa mga lihim na matagal nilang tinatago. Ito raw ay simula ng espiritual na paghuhukom sa gobyerno. Isang malawakang pag-uga ng kapangyarihan sa mataas na posisyon. Pangwalo, masidhing paghuhukom laban sa katiwalian. If you know you've corrupted the people's money, just repent before you get exposed. Diretsong sinabi ni Indy na may mga opisyal sa gobyerno na sangkot sa mabibigat na katiwalian at lihim na kulto. Babala niya, kung hindi sila magsisisi, lalabas sa liwanag ang kanilang mga ginawa at sila ay mahuhulog sa matinding kaparusahan. Para kay Indy, ang corruption sa Pilipinas ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit darating ang mga sakuna at pagyanig sa bansa. Pang-pito, apoy at lindol sa buong Enero 2026. I saw fire, disaster and earthquake. January 6, January 18, January 22, January 27. Pinaka-controversial sa lahat ang sinabi niyang tiyak na petsa ng mga sakuna. Sunog, lindol at pagkawasak ang kanyang nakita sa iba't ibang panig ng bansa. Partikular ng Enero 2026. Para sa kanya, ito ang unang alon ng pagyanig na magbubukas sa serye ng mas matitinding pangyayari. Pang-anim, espiritual na paghuhukom dahil sa paganong selebrasyon. They ignore the voice of the Lord because of their pagan festivals. Tahasang sinabi ni Indy na ang mga traditional na kapistahan, particular sa Enero, ay nagiging dahilan ng espiritual na galit ng Diyos. Anya, ang patuloy na pagdiriwang ng mga ito ay nagbubukas ng pintuan sa mga sakuna at hindi ito basta aksidente kundi bunga ng espiritual na pagsuway. Panglima, malakihang aksidente sa tubig at himpapawid. January 1st, through the water, through the air. May malakas siyang babala sa mismong unang araw ng 2026. Posible raw na may maganap na mabigat na aksidente sa dagat o himpapawid. Hindi niya rin ito tinawag na chance accident, kundi isang planadong pangyayari. Pang-apat, pagsiklab ng apoy sa isang higanting gusali sa Maynila. This mega building, catching fire. Nakita raw ni Indy na isang napakalaking gusali sa mismong kabisera ng Pilipinas ang matutupo. Hindi niya binanggit ang pangalan, ngunit ayon sa kanya, ang sunog na ito ay magiging simbolo ng mas malaking krisis na paparating. Pangatlo, pag-usbong ng terorismo at pagdami ng taong dudukutin. I'm seeing some terrorist groups sponsored by some people in the corrupt government. Nakakita raw siya ng mga planadong pagdukot, karahasan at aktibidad ng ilang grupong may kaugnayan sa terorismo. At ikinagulat ng marami ang sinabi niyang may mga nasa gobyerno ang nagbibigay umano ng suporta sa mga ito. Pangalawa, 6 na bulkan at lindol na magnitude 7 to 8, 6 volcanoes, and a lot of earthquakes.
Para kay hindi 2026 ay hindi lamang taon ng sunog, kundi ng serye ng pagputok ng bulkan at malalakas na lindol. Hindi ito maliit na pag-alog, kundi mga lindol na kayang magdulot ng pambansang kaguluhan. At ang ating number 1, taon ng pambansang hatol at panawagan ng pagsisisi. If you guys don't repent, those who don't repent will be removed. Ito raw ang pinakasentro ng kanyang mensahe. Ang 2026 ay Year of Judgment para sa Pilipinas. Kung hindi raw tutugon ang pamahalaan at ang sambayanan sa panawagan ng 3 araw na fasting at repentance, haharap ang bansa sa paghuhukom na hindi pa nararanasan. Kapag hindi niya naayos ang problemang ito, may posibilidad na magpalit tayo ng presidente at hindi niya matapos ang termino niya. Hindi siya papayag talaga na wala siyang magawa. Kasi kung wala siyang magawa dito, magagalit talaga ang taong bayan. Pero may mga nakikita ko talagang malalapit sa kanya na talagang lalabas ang totoong mga pangalan na ma-involve talaga sa korupsyon. Isang nakakakilabot at nakakatakot na hula. Tatalakayin natin ang mga matinding pahayag ni Jovi Vargas, isang kilalang manghuhula sa Pilipinas. Ayon sa kanya, may mga pangyayaring magpapaigting ng kaguluhan sa politika, lipunan, at mismong kapalaran ng bansa. Kaya huwag na nating patagalin. Narito ang 10 na nakakakilabot na hula ni Jovi Vargas para sa Pilipinas. Pang-10, mga artista sa politika. Ayon kay Jovi Vargas, mas marami pang artista ang papasok sa mundo ng politika. Mula sa mga komedyante hanggang sa malalaking pangalan sa showbiz, inaasahang sasabak sila sa eleksyon. Nakakakilabot isipin dahil maaring maging katawa-tawa ang politika. Pero sa kabilang banda, posibleng lumakas ang kanilang suporta mula sa mga tagahanga. Pang-9, bagong skandal na lalabas. Hindi pa natatapos ang mga issue, may panibagong skandal na ilalantad. Ayon sa kanya, ito ay may kinalaman sa pera. Money-related ulit at posibleng mas malaki pa kaysa sa mga naunang eskandalo. Nakakakilabot dahil ito raw ang magpapabigat lalo sa tiwala ng taumbayan sa pamahalaan. Pang-8, hustisya at investigasyon. Binanggit din ni Vargas na kahit ang pinakamakapangyarihan, kabilang na ang mga kamag-anak ng Pangulo, ay hindi makakaligtas sa investigasyon. Nakakakilabot isipin kung gaano kalalim ang paglilitis na ito, na posibleng magdulot ng pagkakahati-hati sa mga opisyal ng gobyerno mismo. Pang-7, galit ng taong bayan. Habang tumatagal, dumarami raw ang naipong galit ng mga Pilipino. Sabi ni Vargas, may isang babae na lalabas at mangunguna sa isang malaking kilusan laban sa katiwalian at pang-aabuso. Siya raw ang magiging simbolo ng paglaban ng taong bayan. Pang-6, Golden Age of Corruption. Pinangalanan pa mismo ni Vargas ang kasalukuyang panahon bilang Golden Age of Corruption. Napakatindi raw ng mga anomalya na halos lahat ng antas ng gobyerno ay may bahid ng katiwalian. Nakakakilabot isipin na baka ito na ang pinakamadilim na kabanata ng ating kasaysayan. Pang-5, Transition President. Ayon kay Vargas, posibleng hindi matapos ng Pangulo ang kanyang termino. Maaaring magkaroon ng Transition President bago matapos ang kasalukuyang administrasyon. Isa itong nakakakilabot na senaryo dahil magdudulot ito ng kawalan ng katiyakan sa bansa at posibleng kaguluhan sa ekonomiya at politika. Pang-4, mga senador at kongresista. Pinangalanan din ni Vargas ang ilang personalidad na magkakaroon ng malakas na papel. Chis Escudero, magiging malakas ang impluensya. Joel Villanueva, may laban na haharapin. Jingoy Estrada, babalik sa kontrobersya. Grace Poe, may malinis na imahe pero sasabak sa matinding laban. Vilma Santos at Ralph Recto, may malaking papel sa politika. Bato de la Rosa, haharapin ang kanyang mga sariling issue. Salceda at Romualdez, lalong sisikat sa politika. Nakakakilabot dahil malinaw na mas lalong lalalim ang hidwaan sa loob ng Senado at Kongreso. Pang-8, mga rally at protesta. Magiging mas malakas pa raw ang mga kilos protesta. Hindi lang simpleng pagtitipon, kundi posibleng kasing lakas ng people power ang mangyari. Ayon sa kanya, mas marami pang Pilipino ang lalabas sa lansangan para ipaglaban ang kanilang karapatan laban sa katiwalian. Pangalawa, posibilidad ng pagbagsak ng Pangulo direkta niyang sinabi. Kung hindi maayos ng Pangulo ang mga problemang ito, may posibilidad na hindi niya matapos ang kanyang termino. Isang nakakakilabot na hula
na nagdadala ng malaking tanong. Handa ba ang Pilipinas sa isang biglaang pagbabago ng liderato? At ating number 1, kapalaran ng Pilipinas. At ito na ang pinaka-nakakatindig balahibo. Ayon kay Jovi, ang hinaharap ng Pilipinas ay alanganin. Kung tuluyan ngang bumagsak ang kasalukuyang pamahalaan, masusubok ang bayan sa gitna ng kaguluhan. Pero may liwanag dahil sa susunod-sunod na mga pangulo, sa ikatlong presidente pa, makikita ang tunay na pagbabago at pag-angat ng bansa. Ibig sabihin mahaba pa ang daan pero may pag-asa. Ang tanong, kaya ba nating pagdaanan ang lahat ng ito bilang isang nagkakaisang bayan? Tandaan, mangyari man o hindi ang mga hula, lagi nating tandaan na sa Diyos lang tayo magtiwala, hindi sa mga manghuhula. Ano sa palagay mo? Mangyayari kaya ang mga hula na ito o isa lamang itong kwentong bunga ng malikot na imahinasyon? I-komento mo ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Maraming salamat at God bless.